Mga kapatid ko sa pananampalataya, magpapatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At itong ating pag-aaralan ngayon ay continuation po dito sa cremation. At magkakaroon po tayo ng part 2 sapagkat doon sa mga nag-comment na hindi pa nakakaunawa o hindi naiintindihan yung mga bagay na ating na napag-aralan. Kaya po nagkaroon po tayo ng part 2. Ano po? At bago po natin ito bigyan ng discussion, itong mga tanong po nila, kayo po ay welcome sa ating channel, God's Word, Read the Scriptures. At ito po inyong lingkod, Brother Owen. At ngayon, magbalik na po tayo sa ating pong pag-aaral patungkol po sa cremation. Sapagkat itong cremation na ito, alam natin na yung isang katawan ay sinusunog, kaya nagiging abo yung katawan ng isang tao. Ano po? At ngayon, basahin po natin itong mga katanungang ito na kung saan ay inino po natin. Galing po ito kay Lucky Peace. Para magkaroon siya ng kapayapaan sa kanyang itinatanong, narito po para magbigay linaw po muli sa inyong mga itinatanong. At basahin na po natin ang inyong katanungan. Sabi po dito, Brother Owen, bakit nang iba na ngayon ang aral mo tungkol sa proseso sa pagbuo ng katawan at buto na nagkaluray-luray at naging alabok? Bago ko po pula ito i-discuss sa inyo, no? Kasi may mga tao talaga na hindi pa kayang unawain ang mga bagay na nakasulat sapagkat ang kasulatan kailangan maunawa natin ito at maintindihan sa parang espiritual. Sapagkat ganito po ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo sa mga isinulat na mga lingkod ng ating Panginoon kay Mateo 13:13. Basahin natin. Ito ay pananalita ng ating Panginoon Kristo para tayong mga bumabasa maintindihan natin ang kasulatan. Kaya nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga dahil tumitingin sila pero hindi nakakakita at nakikinig pero hindi naman nakakaunawa. Kaya ang Panginoon Kristo ay nagsasalita sa mga bagay na talinghaga. Ibig sabihin po, mga bagay na kwento o literal. Nang sa ganon, maintindihan natin sa espiritual. Kaya nga kahit ang Panginoon Kristo ay nagsasalita, hindi natin mauunawaan agad kung sa espiritual niya ito ipapaliwanag. Kaya nga sabi niya, dahil tumitingin sila pero hindi nakakakita. Kung espiritual ang kanyang ipapaliwanag. Kahit tumingin sila, hindi nila nakikita yung gustong iparating ng ating Panginoon Kristo, yung mensahe. Kung nakikinig naman sila, hindi naman sila makakaunawa. Kasi kung spiritual agad, niya ito ituturo. Kaya ang sabi ng Panginoon Kristo, gumagamit po muna siya ng mga bagay na talinghaga. Nakita po ninyo? Ngayon, basahin natin sa ibang salin. Sabi naman dito sa ibang salin, dahil dito ay nagsasalita ako sa kanila sa pamagitan ng mga talinghaga. Yun po, nagsasalita ang ating Panginoon Kristo sa pamamagitan ng talinghaga sapagkat sa kanilang pagtingin ay hindi sila nakakakita at sa kanilang pakikinig ay hindi sila nakakarinig at hindi sila nakakaunawa. Kaya kaibigan, kung hindi mo naunawaan yung ating unang discussion patungkol sa cremation na kung saan yung buto kasi nga po, sinunog, kiniremate, kaya naging abo. Nakita po ninyo? Kaya ako, dito sa inyo mga itinatanong, at para magkaroon ka ng kapayapaan, ililinaw pa natin. Ano? Ngayon, uulitin ko po ang itong katanungan mo. Dito sa iyong itinatanong na kung saan yung katawan, ito po'y sangkap yung buto. Ano? Kahit yan ay magkahalulay-luray, at yan ay dumaan sa cremation, kaya nga naging alabok, naging abo. Kasi maraming salita. Yung abo, alikabok, o babalik sa lupa, yan nga po ay galing sa alabok ng lupa. Yan ang pagkalikha ng Diyos sa tao. Okay, babalikan nga natin yung pagkalikha sa tao. Kaya babasahin po natin doon sa pagkalikha ng Diyos para malaman mo nang galing tayo sa alabok ng lupa. Ito kaibigan, basahin natin dito sa Genesis chapter 2 verse 7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula
sa alabok ng lupa. Malinaw ba sa iyo? Kaya tatandaan mo, yung sangkap ng ating katawan na sinasabi mo, para maintindihan mo, yung ating katawan, yan ay may mga sangkap. Alam mo kaibigan, itong ating katawan ay may mga sangkap yan. 'Di ba? Kaya makikita mo dito sa mga picture, may kamay, may paa, may bibig, may mata, may ngipin, o lahat, etc. At yung katawang yan, sangkap din po itong mga buto o tinatawag na skeleton. Kapag iyan ay dumaan doon sa cremation, ibig sabihin, kiniremate yung buto, siyempre matutunaw yan. Babalik yan sa alabok. Malinaw ba sa'yo? Kaya inilinaw ko sa iyo itong mga inyong itinatanong, maka hindi ka pa nakakaunawa sa mga espiritual na mga bagay. Kaya yung katawan, sangkap yung mga parte ng katawan at maging yung buto. Tingnan mo, kapag yung inyong katawan walang buto, hindi yan makakatayo. Kasi yung buto, yun ang tinatawag na para makalakad ka dahil meron kang buto. Tingnan nyo po yung mga walang buto, hindi yan makakatayo, hindi makakalakad. Kasi nga po, sangkap yun sa katawan. Kaya yung katawan natin, may kasiraan, nabubulok, babalik sa alabok ng lupa. At kung ibabase po natin dito sa aklat ng Ecclesiastes 3:20, lahat ay tumutungo sa isang dako. Lahat ay buhat sa alabok at lahat ay muling babalik sa alabok. 'Di ba? Kaya yung taong namatay, na specific po diyan sa talatang iyan, kasi po, kapag namatay ang tao, minsan po ang natitira lang po yung buto. Kaya nga minsan po, kapag ang isang tao ay dumaan sa cremation o yung pagsunog ng katawan, minsan, di ba, sinusunog ang mga bangkay ng isang tao. Kaya, nagiging alabok po yun. Nakita po ninyo? Kasi dito, kung itutuloy pa natin itong tanong mo, no? Kasi medyo malawak to at naging matyaga ako sa paghahanap ng sagot sa pamagitan ng kasulatan. Tandaan mo, itong sinasabi mo, hindi ko ito aral. Binabasa ko yung aral ng Panginoon. Kung iniisip mo, aral ko ito, ay hindi po, nagkakamali po kayo. Muli natin basahin itong pangalawang mong katanungan. Kasi sinapchap ko ito kasi medyo mahaba at liliit kapag isang buong picture. Kaya dito, in-specific lang natin yung bawat tanong mo. Madami yan. At ngayon, iniisa-isa natin. Muli natin basahin ito. Sabi mo, ganito ang dati mong aral. Yan nga po. Hindi ko po aral yan. Binabasa ko yung mga aral ng Panginoon. Ang sabi mo pa, ang namatay na kaluluwa ang bubuhayin at bibigyan ng panibagong katawan at ibabangon mula sa piling ni Abraham pagdating ng resurrection. Ngayon, maaring hindi mo talaga pa ito kayang unawain sa spiritual. Kaya nga po tayo nag-aaral from literal going to spiritual. Di ba't sinabi ko naman doon sa ating una nating pinag-aralan patungkol sa cremation? Ganito yan. Kasi pinaghalo-halo mo. Paglalakip-lakipin mo lang para maintindihan mo. At hindi talaga kaya yan i-explain sa isang salita. Kaya yung mga nauna na pag-aralan natin, hindi yun sasalungat sa ating napag-aralan. Maaring baka nalilito ka. Kasi nga yung katawan, ang dami niyan sangkap. May paa, may kamay, may ulo, etc. At may buto pa nga. Yun po'y sangkap ng katawan. At ito pa, hindi mo pala naiintindihan, yung sangkap naman ng pagkatao natin, katawan, espiritu at kaluluwa. Ito ay sinasabi ni Apostol Pablo, baka ito ang hindi mo naiintindihan sa mga sulat. Pupuntahan natin doon sa unang Tesalonica 5:23. Basahin natin ito. Ito yung mga sangkap ng isang pagkatao. At basahin natin dito, no? Ulitin ko po, unang Tesalonica 5:23. Pakabanalin nawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. O ito para mabigyan ka ng kapayapaan. Na kaibigan na Lucky Peaceful Lake. Para magkaroon ka ng kapayapaan. Ang sabi dito ulitin ko itong talatang ito.
Pakabanalin nawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong pagkatao. Yung pagkatao naman natin, meron pong espiritu, kaluluwa at katawan. Nakita po ninyo, iyan ang pagkatao natin. Yan ang bawat sangkap ng ating pagkatao. May espiritu, may kaluluwa at katawan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ngayon, ang pinag-uusapan natin yung katawan. Ano ba yung mga sangkap ng katawan? Di ba? May laman, may dugo, may buto. Yun ang hindi mo naintindihan siguro. Baka nalilito ka. Ang sinasabi dito, no, ay lilinaw ko sa iyo, kaibigan. Ang sinasabi mo dito sa iyong mga pangalawang katanungan at ililinaw ko sa iyo, ganito ang dati mong aral. Ano man dati kong aral? Wala naman akong ipinapangaral mula sa akin. Baka hindi mo talaga naiintindihan yung aral ng Panginoon. Tandaan mo, aral ito ng Panginoon. Kasi ang pagkaunawa mo siguro, yung namatay na kaluluwa, namamatay ba ang kaluluwa? Tandaan po ninyo, ang kaluluwa walang kamatayan. Kaya namamatay siya sa pangunawa nating espiritual kapag nahiwalay yung katawan doon sa kaluluwa. Malinaw po ba? Ngayon, yung kaluluwa mo, saan ba pupunta? Ay, yung katawan mo ba, saan pupunta? Tapos, bubuhayin muli ito ng panibagong katawan. Sabi mo dito, no? At bibigyan ng panibagong katawan at ibabangon mula sa piling ni Abraham pagdating ng resurrection. O ito, ililinaw ko sa iyo. Para maging malinaw sa iyo at maging doon sa nakikinig at may ganitong mga pagdududa sa ating pag-aaral, pag sinabing bubuhay muli, tama po yun. Pati ang iyong katawang nabulok at nasira o dumaan doon niya sa cremation, ay di ba't nalusaw, naging abo, naging bumalik sa alabok ng lupa. Ang iyong katawan o yung buto, o yan, sinasama-sama na natin. Yung sangkap ng katawan, lahat ng parte ng katawan mo, laman, dugo, buto, na nagkaluray-luray na sinasabi mo, di ba't ito'y binanggit natin doon sa aklat ni Ezekiel? Puntahan muna natin yon bago natin bigyan ito ng linaw. Itong Ezekiel na ito, no, sa kay Propeta Ezekiel, basahin muli natin, no? Kaya sabihin mo sa kanila na ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabi, mga mamayan ko, bubuksan ko ang mga libingan ninyo, bubuhayin ko kayong muli at ibabalik sa lupain ng Israel. Alam mo, itong talatang ito ay na-experience ng mga Israelita. Tandaan mo, naranasan ito ng mga Israelita noong ang Panginoon Kristo ay nabuhay na muli. Di ba't ang Panginoon Kristo, nung pagkabuhay na muli, libingan ay nabuksan. At yung mga banal na yon, pumunta doon sa lupain ng Israel. Nalinaw po ba? Ito po yung sinasabi ni Mateo sa kanya mga sulat sa 27:52, basahin natin. Nabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na natulog ay bumangon. Basahin nga natin sa isang salin pa para mas malinaw nating maunawaan. Nabuksan ang mga libingan at maraming banal ang muling nabuhay. So dito, ito po yung mga propesiya ni Ezekiel. Ituloy pa natin sa 53. Lumabas sila sa libingan at nang muling mabuhay si Jesus, pumunta sila sa Jerusalem at marami ang nakakita sa kanila. Kaya babalikan natin yung propesiya ni Ezekiel na kung saan ito yung natupad na propesiya sa mga sinabi ni Ezekiel. Basahin natin. Kaya sabihin mo sa kanila na ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsasabi, mga mamamayan ko. Kaya ito po, mga mamamayan lang po naka-experience, yung mga Israel. Bubuksan ko ang mga libingan ninyo, bubuhayin ko kayong muli at ibabalik sa lupain ng Israel. Di ba't napakalinaw po? Ito po yung sinasabi dito sa Mateo 27:52 hanggang 53. Muli natin basahin. Nabuksan ang mga libingan at maraming banal ang muling nabuhay. Sila ng libingan at nang muling mabuhay si Jesus, pumunta sila sa Jerusalem at marami ang nakakita sa kanila.
Yan po'y propesiya ni Ezekiel na natupad. Ngayon, darating ang panahon, ipapaliwanag pa ito sa atin ng ibang mga propeta. Puntahan muna natin kay Daniel naman. Si Daniel, ganito naman ang kanyang propesiya. Tandaan po ninyo, bakit may propesiya si Ezekiel at may propesiya si Daniel? Tingnan po ninyo ha. May dalawang klase yan eh. Para ma-experience din natin. Ang naka-experience po dito doon sa mga nabuhay na muli, doon sa libingan, itong mga mamamayan ng Israel. Yung mga banal po. Ano ha? Ngayon, dito naman sa kay Daniel, ipapaliwanag sa atin, pangkalahatan na ito. Ito'y mangyayari naman sa huling panahon. Sa huling araw na sinasabi. Basahin muna natin para maintindihan natin. At ikaw, Daniel, ipagpatuloy mo ang iyong gawain. Mamamatay ka, pero bubuhayin kang muli sa mga huling araw upang tanggapin ang iyong gantimpala na inihanda para sa iyo. Tandaan po ninyo, may pagkabuhay na muli itong sinasabi po ninyo na resurrection. Pagdating ng resurrection, itong propesiya ni Daniel, kailan yun magkakaroon? Iyan po nakalagay, huling araw. I-highlight nga natin. Ang sabi po dito, huling araw. Kailan yung huling araw? I-explain ito sa atin mamaya ng ating Panginoong Hesus. Binapaintindi ko lang sa inyo. Ang mga bagay nito, mangyayari yan at mangyayari kapag natupad na yung sinabi ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, para maintindihan natin, puntahan natin dito sa mga sulat ni Juan at ito'y sinalita ng ating Panginoong Hesus. O ito, para maintindihan natin. Basahin natin, Juan 6:39. Salita ni Hesus, pero isinulat ito ni Juan. Basahin natin. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin na huwag kong pabayaang mawala ang kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, sa halip ay bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Ito nakita natin. Bubuhayin muli sa huling araw. Sino po yung bubuhayin? Sa huling araw, ito po yung mga taong sasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ituloy natin sa 40. Sabi po dito, sapagkat kalooban ng aking Ama na ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Kailan yung huling araw? At ito po, basahin po natin sa mga sulat ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica chapter 4 verse 13. Mga kapatid, gusto naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na para hindi kayo magdalamhati gaya ng iba na walang pag-asa. Tuloy pa natin. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang mga sumasampalataya kay Jesus at isasama niya kay Jesus. Sinasabi namin sa inyo ang mismong turo ng Panginoon. Tayong mga buhay pa, pagbalik ng Panginoon ay hindi mauna sa mga namatay na. Meaning, mauna po munang buhayin yung mga namatay kay Kristo. Tandaan po ninyo, bubuhayin po silang muli sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Yung po yung huling araw. Bakit bubuhayin? Yung bubuhayin po yung mga sumasampalataya kay Jesus. Di ba't na-discuss ko nga po sa inyo na kung saan magkakaroon po ng paghuhukom sa hukuman ni Kristo. Haharap tayong lahat. Balikan nga natin yung talatang iyon na napansin natin kahapon. Ngayon, ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo na kung saan tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo kapag nabuhay na muli. O, basahin natin. Sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan, tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Malino po, haharap tayo sa hukuman ni Kristo. Ngayon, balikan ko itong katanungan mo. Sabi mo dito, ibabangon mula sa piling ni Abraham. Ibabangon o anong gagawin? Iaahon. Kasi nasa lugar sila ng Sheol. Dalawang klase po yon. Isang nasa Sheol at yung nasa Sheol,
Yun po ang mga mabubuting tao na sumusunod sa pamamaraan at utos ng Diyos. At yung isang lugar na Hades ng paghihirap, yung mga taong ang pinahalagahan ay yung mga bagay na pangmundo, hindi yung mga bagay na pang-espiritual. Kaya nakaranas sila ng paghihirap doon sa Hades. Ngayon, puntahan natin yon. Saan natin yung makikita? Sa aklat ng Lucas. Puntahan natin yung Lucas 16:22 para mabasa natin at maunawaan ito yung nangyari doon sa pulubi at doon sa lalaking mayaman para maintindihan natin ang sitwasyon kapag namatay ang tao. O basahin na muna natin para bago ko explain. At nangyari, namatay ang pulubi, yung si Lazaro po na tinatawag yung pulubi. At siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Ito po yung tinatawag na bosom of the Abraham. Na kung sa Tagalog, ito po ay sa kandungan ni Abraham. Ano po? At namatay din naman ang mayaman at inilibing. Nakita po nyo, alin ang inililibing? Di ba't yung katawan? Kasama dyan yung lahat ng sangkap ng katawan, may buto. Lahat ng parte ng ating katawan. Malinaw po ba sa'yo? Ngayon, saan pupunta ang iyong kaluluwa? Ngayon, pupunta po tayo sa verse 25. Subalit, sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay at si Lazaro naman ay ang masasamang bagay. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa. Ibig sabihin, doon sa piling ni Abraham, inaaliw. Pero yung taong hindi marunong magpahalaga sa mga spiritual na mga bagay ay nagdurusa. Ano yung lugar ng pagdurusa? Puntahan natin yung 24. Balik tayo para maintindihan natin ang sitwasyon ng kalalagayan ng mga tao na kung saan yung mga nagtitiwala sa Panginoon at yung ayaw sumunod sa mga pamaraan ng Diyos. At ito yung nangyari at naganap. Siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Nakita po niyo, naghihirap yung isang kaluluwa doon nga sa Hades. Nakita po ninyo, at yung isang kaluluwa na napunta sa piling ni Abraham ay inaaliw ang kaluluwa. Ngayon, balikan natin ang tanong mo. Ngayon, kapag ba binuhay sila, di ba't malinaw, yung katawan sa napunta, inilibing doon sa lupa. Di ba, nabanggit natin, merong nasunog ang kaluluwa o kiniremate sa napunta. Yung buto nila naging alabok. Kaya nga minsan na itatapon sa dagat o sa ilog. Ay di nagkawarak-warak. Yun ibig sabihin natin, nagkaluray-luray, ibig sabihin nagkahiwalay-hiwalay na. Paano mangyayari yon? Kaya nga yung sinasabi doon sa aklat ng Ezekiel, mangyayari at magaganap uli iyon. Na kung saan, ganito po yan. Punta muna natin yung Juan para maintindihan natin yung sinasabi ni Juan dito sa Juan 5:27 muna tayo mag-umpisa para maintindihan natin yung sinasabi ng Panginoong Hesus. Aral po ito ng ating Panginoong Hesus. Hindi ko po aral kasi ang sinasabi mo, ganito ang dati mong aral. Hindi po aral ko. Aral yan ni Kristo. Ito mo basahin natin para maintindihan mo. Kasi itong itinatanong mo, balikan ko uli Ang namatay na kaluluwa ang bubuhayin at bibigyan ng panibagong katawan at ibabangon mula sa piling ni Abraham pagdating ng resurrection. Ito po, para maintindihan mo. Ganito ang mangyayari. Bago ko to basahin. Okay, bago tayo pumunta dyan, clarify lang natin. Yung kaluluwa nasa piling ni Abraham, tama? Yung katawan, na kung saan yung mga taong gumawa ng mabuti nasa piling ni Abraham. Pero yung isang kaluluwa na kung saan ay hindi nagpahalaga sa Panginoon, napunta ng Hades. So yung kaluluwa nila, may dalawang lugar na pinuntahan. Pero yung kanilang katawan, inilibing. Di ba? Inilibing. Tanda po, pag sinabing inilibing, yung katawan, bumalik sa alabok ng lupa. Ngayon, ito ang sinasabi ng Panginoon para maintindihan natin. Juan 5:27, ibinigay din niya sa akin ang kapangyarihang
humatol dahil ako ang anak ng tao. Huwag kayong magtaka tungkol dito dahil darating ang panahon na maririnig ng lahat ng patay ang aking salita. Basahin natin sa isang salin, medyo malalim ito. Huwag ninyong ipagtaka ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. Ibig sabihin, yung mga taong ang kanilang katawan ay nagbalik sa alabok ng lupa. Ibig sabihin, yan na nga po yung, alam nyo po, ang kapangyarihan ng Diyos. Kung hindi mo kayang unawain, katulad dito sa mga binabasa natin, kaya niyang i-restore yung mga bagay na nawasak na katawan. Kasi nga po, di ba dati naman, galing naman sa alabok ng lupa talaga yung katawan. Hinulma lang yun ng Panginoon. Magkaroon ka ng pagkabuhay na muli o resurrection na sinasabi mo, ano? Ito, para maintindihan mo. Tuloy natin sa 29. At magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay. At ang gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. O dito, balikan ko ang tanong mo ha. Ang iyong katawan naroon sa alabok ng lupa. Kaya kasama dyan yung buto mo na nalawsaw, na naging alabok uli. Bubuuin uli yan ng Panginoon para buhayin kang muli at humarap sa hukuman ni Kristo. Kaya nga, sa pagkabuhay na muli, kung gumawa ka ng mabuti, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Balikan natin yung Juan 5:29. At babangon mula sa kanilang libingan. Malinaw po. At ito, sa 37 verse 12, yung libingan yon, bubuhayin na muli ang mga taong namatay sa katawan. At iyan, kapag binuli yung katawan ng tao, papasok ulit yan yung kaluluwa at espiritu at haharap kay Kristo. Ngayon, para maintindihan natin, malino na ba sa'yo? Diyan magkakasama-sama uli sa resurrection. Ang iyong katawan na nasira, bubuhayin muli. Masahin po natin, may kapangyarihan ang Panginoon na patayin o buhayin ang tao. May kapangyarihan siyang ilagay sila sa lugar ng mga patay at kunin sila roon. So kukunin sila roon kapag kinuha doon sa lugar na piling ni Abraham, maging si Abraham, aalsin na rin doon, bubuhayin. At yung kanilang katawan na binuuli ng Panginoon, makakasakasama at magkakalakip-lakip uli. Nakita po ninyo, doon po magiging kompleto ka uli na meron kang katawan, kompleto ka doon, may espiritu ka at may kaluluwa. Yun ang sinasabi po ni Apostol Pablo dito po sa unang Tesalonica 5:23. Yung espiritu mo at kaluluwa at katawan na walang kapintasan dahil haharap na sa kay Kristo. Kompleto ka. Alam mo, humarap ka kay Kristo na walang katawan. Inalis ka doon sa lugar ni Abraham. Maging si Abraham, aalisin din doon. Haharap sa Panginoon. Siyempre, mayroon ka rin katawan, may espiritu at kaluluwa. At babangon sila sa kanilang libingan, ang gumawa ng mabuti ay bibigyan ng buhay na walang hanggan, at ang mga gumawa ng masama ay parurusahan. Ito ang pagharap natin kay Kristo pagdating po dito sa 2 Korinto 5:10, sapagkat haharap tayong lahat. Pagharap mo, meron kang katawan, meron kang espiritu, meron kang kaluluwa para maunawaan mo sinasabi ni Kristo. Ngayon, haharap ka kay Kristo. Yung iyong katawang panlupa, papalitan naman ng panlangit para makapasok ka ng kaharian. Na ang katawan mo ay hindi na mabubulok base doon sa ating pinag-aralan doon sa mga sulat ni Apostol Pablo doon sa unang Korinto chapter 15 verse 50. Mga kapatid, ito ang gusto kong sabihin, ang ating katawan na binubuo ng laman at dugo ay hindi magkakaroon ng bahagi sa paghahari ng Diyos. Ang katawang ito na nabubulok ay hindi maaring makatanggap ng buhay na walang hanggan, kaya papalitan niya ng katawang panglangit. Punta tayo sa verse 53. Sapagkat ito ang katawan nating nabubulok at namamatay ay dapat mapalitan ng katawang hindi nabubulok at hindi mamamatay. Na malinaw po. Kaya pagpasok mo ng langit, doon palang papalitan din.
Ngayon, ito naman ang tanong, paano naman yung mga taong masasama, yung gumawa ng kasalanan, yung kaluluwa at espiritu nila na lumalaban sa Diyos? Di ba't binigyan din sila ng katawan? Binigyan sila ng yung buto na buo uli kung kiniremate sila. Di ba? Nasunog sila. Ngayon, nagkompleto yung katawan, yung kanilang espiritu, at yung kaluluwa nila. Ang tanong, saan pupunta sila? Siyempre, hindi sila papasok ng kaharian ng langit. Saan sila pupunta? Para maintindihan natin, basahin natin itong paliwanag ng ating Panginoon Kristo. Ito para maintindihan natin, no? Yung mga taong hindi nakalista sa aklat ng buhay, ito yung mga taong gumawa ng kasalanan. At ibabase po natin ito doon sa mga sulat ni Apostol Pablo doon sa ikalawang Korinto 5:10 na kung saan haharap tayong lahat sa hukuman ni Kristo. Yung gumawa ng mabuti, bibigyan ng buhay na walang hanggan. Pero yung gumawa ng masama ay hahatulan. Ito yung hatol. At ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itatapon sa lawang apoy. So pag itatapon sa lawang apoy, kasama yung katawan mo, espiritu at kaluluwa. Ano? Yung katawan na binuo na muli doon sa muling pagkabuhay. Kaya pag itatapon, sabi dito, pagkatapos itatapon din doon ang kamatayan at ang Hades, yan po. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. Nakita po ninyo? Ngayon, makakaranas yung katawan mo ng paghihirap. Di ba? Doon pa lang sa Hades, na nabasa natin doon sa Lucas 16:23 o 24, naghihirap na yung kanyang kaluluwa at espiritu. Pagdating sa dito sa ikalawang kamatayan, kasama naman yung katawan na maghihirap. Ano mangyayari sa katawan? Ito po sa naku po, napakatindi nito kung bababasa natin ito. Siguro hindi pa ninyo ito napapag-aralan. At babasahin ko dito sa Marcos 9:48. Basahin natin. Marcos 9:48. Tingnan ninyo ha. Na kung saan ang kanilang mga uod ay hindi mamamatay at ang apoy ay hindi napapatay. Basahin natin sa isang salin pa. At ang uod doon ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi rin namamatay. Ibig sabihin, yung uod ang siyang magpapahirap doon sa katawan ng tao na binuhay na muli ng Panginoong Diyos. Kasi itong taong makasalanan, dahil sa hindi niya pagsunod sa kalooban ng Diyos, makakaranas pa siya ng ikalawang kamatayan. Iyon ang mas matindi. Yung unang kamatayan ng iyong kaluluwa at espiritu, nagdurusa doon sa Hades. Pero ito ang mas matindi, sa lawang apoy at asupre na tinatawag sa ikalawang kamatayan. At kasama na dito yung katawan na makakaranas ng paghihirap sa uod. Ibig sabihin, doon sa literal na ating kaisipan, di ba't pag inilibing ang katawan ay nalulusaw at kinakain ng uod? Ngayon, kung naiintindihan ninyo itong Marcos 9:48, ito naman sa espiritual, na kung saan ang iyong katawan ay uuudin, na kung saan mararanasan mo yung paghihirap. Nakita po ninyo? Kasi kapag naman namatay ka, literally, yung katawan mo, hindi mo man na-experience na ikaw iba'y naghihirap doon sa habang ang iyong katawan ay nilalamon ng mga uod. Nakita mo? Literal yun. Pero pagdating sa spiritual, sabi dito, na kung saan ang kanilang mga uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi napapatay. Na ito nga yung ikalawang kamatayan na napunta yung kanilang kaluluwa, espiritu at katawan doon sa impyerno. Ngayon, lawakan pa natin sapagkat napakahaba ng tanong mo, kaya ang sagot natin idinidetalye. Para lang sa iyo at sa mga taong matitigas ang ulo, sana maintindihan ito at magkaroon ng takot sa Diyos. Kasi nga po, matindi ngayon ng mga tao na kung saan ay kailangan nila ang pagreliyon ay basta-basta na lamang. Ang pag-anib ay nako, kung hindi ito napapag-aralan sa inyong mga iglesia, kawaawa kayo. Nagpapatuloy kayo sa maling gawain kung hindi niyo pa
inaalam ang mga bagay na ito. Ngayon, ito pa, sa ikatlo mong katanungan, 4 yan, kaya ang haba. Pagpasensyahan mo kasi bubuuin ko na, hindi ko na chachap-chapin kasi sana may part 3 pa ito. Pero isinama ko na lahat. Kaya kung kaya natin tapusin ito sa loob ng 1 oras, magtiyaga po kayo. Ngayon, magpatuloy po tayo sa inyong itinatanong. Pero ngayon, nag-iba na ang aral mo. Ito pa ha, sinasabi mo, nag-iba. Kahirap-hirap maghanap sa buong kasulatan mula aklat ng Henesis hanggang Pahayag para lang sa inyong mga kaluluwang maliligtas. Tapos sasabihin ninyo, nagmamali ang ating pag-aaral o aral ko. Tandaan po ninyo, hindi ko aral ito. Aral ito ng Panginoon kasi nga, ang sinasabi ninyo sapagkat ako'y nangangaral, ang inaaral ko dahil sinasalita ko yung mga salita ni Kristo. Okay ba sa inyo? Ngayon, ulitin ko itong katanungan mo. Pero ngayon, nag-iba na ang aral mo. Sabi mo, ang buto na nag-aluray-luray at naging alabok ang mabubuo at bibigyan ng panibagong katawan at muling mabubuhay. Brother Owen, ano ba talaga ang mabubuo at bibigyan ng bagong katawan? Kaluluwa ba o yung buto na naging alabok? Alam niyo po, talagang hindi kayo makakaunawa kung hindi niyo alam ang bawat sangkap. Di ba't naipaliwanag na natin ito kanina lang? Kasi po, binabaybay ko ang inyong mga itinatanong. Ganito, yung sabi mo, no, yung katawan kasi nga po, yung katawan mo, kapag na-cremate, di ba't kasama nga doon yung mga sangkap? Katawan mo, laman, dugo, buto, o anuman. Pag na-cremate to, nagiging alikabok. Kaya nga, itong ating katawan, made of dust, mula sa alabok ng lupa. Iyan ay nilikha ng Diyos. Wala tayong magagawa. Kaya nga, hindi mo lang kasi naiintindihan, sangkap yung buto, yung katawan. Naaagnas yung laman. Yung buto, minsan nagre-remain yan kahit inilibing mo yan. Kasi nga na, naging topic natin ay cremation. Pag niremate yan, sinunog yan, nagiging abo yan. Kaibigan, siguro malinaw naman ito sa iyo, yung kaluluwa at yung katawan o yung buto, sangkap po yung katawan at buto na kung saan ay i-restore ng Panginoon para papasukin uli yung iyong espiritu at katawan para maging kompletong tao. Kaya sa pagbabalik ni Kristo, haharap tayo na walang kapintasan. Yan ang sinasabi dito sa kanyang mga sulat. Hindi mo ba naiintindihan ito sa mga sulat ni Apostol Pablo? Hindi mo ba naunawaan ito? Balikan ko ha, unang Tesalonica 5:23. Sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, kaya bubuhayin ka ulit, haharap ka, siyempre kompleto, may espiritu ka, may kaluluwa at katawan. 'Di ba? Yung espiritu mo at kaluluwa na naroon sa lugar ni Abraham, 'di ba? Doon sa lugar na inaaliw, 'di ba? Bosom o Sheol, 'di ba? Iaahon muli doon ang iyong espiritu at kaluluwa at magkakalakip yung binuo uling katawan. 'Di ba? Yung buto, nilagyan ng laman, nilagyan ng hininga. Kompleto na nga po yun, di ba? Ulitin natin para maintindihan ninyo. Basahin natin dito ha, dito sa propesya ni Ezekiel para maintindihan natin. Kasi wala na tayong hahanapin pang mga alaturo kung hindi natin ito babasahin para lang maintindihan natin na kung tayong mga mahihina sa pangunawa, nakita po ninyo. Kasi nga rin po ako, kung hindi rin ako nagbasa, hindi ko maunawa nito. Kasi ang makakaunawa nito, yung palaging nagbabasa ng kasulatan. Kasi hinahalughog yan. Hindi mo pwedeng kumuha ka na ng kumuha ng isang talata tapos ipapaliwanag mo sa sarili mong unawa. Ay hindi po ganun. Kaya ito, para maintindihan natin, yung sinasabi natin para makumpleto sa paghaharap ni Kristo. Paano kaharap kay Kristo kung wala kang katawan, espiritu ka lang at kaluluwa? Kaya nga ito, alamin natin sa mga sulat ni Ezekiel 37 verse 5. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito, aking papapasukin ang hininga sa inyo at kayo'y mabubuhay. Nakita po ninyo? Papapasukin yung hininga, yung buhay at espiritu doon sa ginawa ng Diyos na nirestore yung iyong buto kahit yan ay na-cremate
oo yan ay nawasak, nagkaputol-putol, ay bubuuin uli yan. Kasi hindi mo ba nalalaman ang kapangyarihan ng Diyos? Ang kapangyarihan ng Diyos, pag naiintindihan mo, magagawa niya yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. O ituloy pa natin sa verse 6 para mas maintindihan mo. Yung iyong espiritu at kaluluwa na walang katawan, kaya yung katawan ay ito, muling i-restore. Basahin natin sa verse 6. Lalagyan ko kayo ng mga litid. Babalutin ko kayo ng laman. Yan ang katawan ha, pinag-uusapan natin. Tatakpan ko kayo ng balat. Yan ang katawan ha. Lalagyan ko kayo ng hininga. Ayun nga, yung espiritu at buhay. Ilalagay na doon, magkakalakip-lakip. At kayo'y mabubuhay at inyong malalaman na ako ang Panginoon. O, di ba't malinaw? Ito ang hindi mo naintindihan doon sa mga nauna nating mga explanation. Kasi siguro, sumusubaybay ka, ang iyong hinahanap, makakuha ko ng maling aral, ay hindi ka makakakuha ng maling aral. Dahil, alam ko, hindi ka makakaunawa sa paraang espiritual. Kasi ang ilalaban mo, pangunawang literal. Ito, pangunawang espiritual po ito. Kaibigan, yung sinasabi mo dito, no? Ano ba ang bibigyan at mabubuo? Yung bagong katawan. Alam mo, yung bagong katawan, pagpasok mo na ng langit, yung katawang panglangit. Yung mabubuong katawan, paghaharap ka kay Kristo, di ba? Sabi dito, ikaw ba mabubuhay pa hanggang sa pagbabalik ng Kristo? Hindi natin alam kung kailan mababalik, kung abutan ka ng kamatayan. Siyempre, yung katawan, ay ililibing din yun at mabubulok. Kung ang mga kamag-anak mo, cremate ka na lang dahil mahirap sila, hindi ka nag-ipon. O di, naging abo ang iyong katawan o iyong buto. Kaya yung buto at katawan mo, yan yung mga sangkap na kung saan yung babalik sa alabok ng lupa. At iyan nga, ang sabi dito, ibabalik ng Diyos at i-restore yung mga buto mo, yung katawan mo, di ba? Ulitin ko, lalagyan ko kayo ng mga litid. Kasi yung litid, ang siya din nagpapangsyon sa iyong laman. Kaya ito, babalutin ng laman. May litid, may laman. O, diba? May balat. Tingnan mo ang ating katawan. Kompleto yan, o. O ngayon, hindi pa sinangkap din yung iba pang mga parte ng katawan natin. Kasi nga, hahaba. Kaya nga, magkaroon lang ikaw ng unawa sa ating binabasa. Lalagyan ko kayo ng hininga. At yung hininga yun ang galing doon sa Siol. Doon sa lugar ni Abraham na tinatawag na inaalaw yung kaluluwa at yung espiritu mo doon. Kaya sa pagbabalik ni Kristo, iyan, kompleto ka uli. Kung gumawa ka ng mabuti, haharap ka. Pero kung gumawa ka ng kasamaan, hindi na aalisin yung katawang iyan at yung katawang na yan na inilagay sa iyo muli dahil ikay makasalanan, makakaranas ka ng yung sinasabi dito. Babalikan natin yung Marcos 9:48. Ang sabi dito na kung saan ang kanilang mga uhod ay hindi mamamatay, iyan ang naman ang makakaranas ng iyong katawang binuhay na muli, di ba? Na kung saan ay makakaranas na uuudid niyan at ano makakaranas ng katawan niyan? Doon sa apoy na hindi mamamatay, yun ang apong impyerno. Dahil namuhay sa kasalanan ang taong yun. Kaya kung ikaw ay namuhay sa kasalanan at hindi ka nakakaunawa, ay baka makakaranas ka ng bagay na yan. Kaya kapatid, pinapaunawa ko sa iyo nang hindi mo maranasan ang parusa ng Diyos. Kaya kaibigan, malinaw ba ito sa iyo? Yung katawan, bubuuin uli para papasukin doon yung espiritu at kaluluwa mo. Para pagharap natin kay Kristo, malinis tayo. Pero kung ikaw ay makasalanan at haharap ka kay Kristo, pero yung parusa, kahatulan. Nakita mo? O ngayon, dito naman tayo sa yung last part na tanong. Saan ibabangon ang binuhay na katawan? Unang tanong. Sa piling ni Abraham ba? Pangalawang tanong. O sa literal na libingan? Tatlo. Ang dami mong itinatanong, ano? Kasi pag sa tanong niya, ang dami pong ipapaliwanag niya. Pero ngayon, dahil na-discuss na natin ang mga yan, ika-clarify natin. Ano ha? Tuloy pa natin. Nag-iba na kasi ang aral mo ngayon, kaya gusto ko lang malinawan kung alin ba talaga ang totoo. Sana masagot mo. Salamat. Alam mo, kaibigan, hindi nag-iiba ang aral ko
Unang-una, hindi aral ko ang itinuturo ko. Ito, ibigay ko lang itong sagot dito sa mga itinatanong mo. Kasi nasagutan natin eh. Clarify lang to, no? Una, dito sabi mo, saan ibabangon ang binuhay na katawan? Saan ibabangon? Malinaw, sa libingan. Kasi yung katawan bumalik sa alabok ng lupa. O, babasahin natin ha. Dito sa mga sulat ni Juan 5:27 hanggang 28. Basahin natin para maintindihan mo, no? Ibinigay niya sa akin ang kapangyarihang humatol dahil ako ang anak ng tao. Kay Jesus po ito natin malalaman ang sagot, ano? Kaya binasa ko yan. Sa 28, huwag kayong magtaka tungkol dito dahil darating ang panahon na maririnig ng lahat ng patay ang aking salita. Bakit po? Kasi binuo na nga kanina yung binasa natin. Nilagyan ng litid, ng laman, ng balat, at pinasok yung hininga. Tapos, ito po yun. At ibabangon sila sa kanilang libingan. Ang mga gumawa ng mabuti ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. At ang gumawa ng masama ay parurusahan. Di ba't ito yung sagot ko? Saan ibabangon ang binuhay na katawan? Ay di doon nga po, mula sa alabok ng lupa, kung saan mang parte yan. Kasi ang iniisip nyo, literal. Mabubuhay ka kahit nasaan lupa dinala ang iyong parte ng iyong katawan, bahala na doon ang Diyos. Siya ang may kapangyarihan. Okay na po sa'yo? O pangalawa, sa piling ni Abraham ba? Ito naman. Yung sa piling ni Abraham na yung espiritu mo at yung kaluluwa, iaahon. Kasi nga, nasa itaas, nasa lupa ang iyong katawan. Siyempre, aahon ka doon sa lugar na tinatawag na Sheol. O basahin muli natin yung mga sulat ni Samuel. Dito po sa unang Samuel chapter 2 verse 6 para maintindihan mo, iaahon yung mga espiritu at kaluluwa na inilagay doon sa inaaliw ang kaluluwa. Basahin natin. May kapangyarihan ng Panginoon na patayin o buhayin ang tao. May kapangyarihan siyang ilagay sila sa lugar na mga patay at kunin sila roon. Yung lugar na mga patay, maunawaan natin ito sa isang salin. Basahin natin ha. Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa Sheol at nag-aahon. Dito nakalagay yung espiritu at kaluluwa mo doon sa Sheol at iaahon. Kapag nabuo na yung katawan doon, naghihintay at magkakalakip uli sila. Malinaw po ba? Naiintindihan mo ba yung itinatanong itong pangalawa mo? Sa piling ba ni Abraham? O yan, yung sa piling ni Abraham, naroon yung kaluluwa mo at espiritu. Wala yung katawan doon. Wala doon ang katawan. Naroon po, bumalik sa alabok ng lupa. Malinaw po. Yan. Ako, sana mag-subscribe ka naman kung hindi pa. At doon sa nagsumusubaybay sa atin na lagi na lang nakikinig, ay pakisuporta naman po. At napakahirap hanapin ito mga ganitong pag-aaral. Unang-una, naglalaan ako ng mga panahon. Unang-una, kung ito isa ibang iglesia, ay patuloy kayo nagbabayad, nag-iika po, nag-o-offering, ano natutunan ninyo? Di ba? Doon, binabayaran ninyo. Bayaran yun ang mga pastor na bayaran. Ay dito, nakikinig ka, dahil mo matututunan. Ang inihiling ko lang naman, suporta. Mag-subscribe sa ating channel para dumami yung mga taong makarinig nito. Kasi yung halaga ng iyong pagsuporta para makarating din ito sa ibang tao. Nakita po ninyo? Malinaw po ba? At itong huli, tuloy natin. O sa literal na libingan, iyan ang hindi mo naintindihan naman. May literal ba? May spiritual. Yung libingan, literal, inililibing doon ang iyong katawan. Yung libingan o lugar ng mga patay, yung iyong spiritual na pagkaunawa, yung espiritu mo at kaluluwa, napunta doon sa Sheol, base dito sa ating binasa. Sa isang salin ay lugar ng mga patay. Ibig sabihin, yung kaluluwa mo, kaya namamatay, humiwalay yung iyong katawan doon sa iyong espiritu at kaluluwa. Yung espiritu at kaluluwa sa napunta dito sa lugar ng mga patay na tinatawag na Sheol. Tama po ba? Yan, Sheol. At ang iyong katawan, siyempre, bumalik yun sa alabok ng lupa. Malinaw naman po yun. O babalikan natin yung talata na ating binabasa dito saan? Dito po sa Ecclesiastes 3:20.
lahat ay tumutungo sa isang dako, lahat ay buhat sa alabok, at lahat ay muling babalik sa alabok. Yung katawan, bumabalik sa alabok at hindi yung kasama doon sa Sheol. Nakita po ninyo, malinaw naman po. Nasa piling ni Abraham, dinala. Kaya nga po, para maintindihan natin, balikan nga natin yung Lucas. Ang sinasabi dito para maintindihan niyo, at nangyari namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Ano ang dinala doon? Di ba't yung kanyang kaluluwa at espiritu sa kandungan ni Abraham, ang nagdala doon, anghel ang nag-akay. Pero yung katawan ng pulubi at ng mayaman, inilibing. Yan po. Namatay din ng mayaman at inilibing. Ang alin ang inilibing? Yung katawan. Bumalik sa alabok ng lupa. Nakita po ba ninyo? Kaya dito po sa inyong itinatanong, huwag mo sabihing nag-iba na kasi ang aral ko. Ano? Kasi maaring sumusubaybay ka. Hindi ko alam kung ikaw ay naninira lang o tamang-tama kung naghahanap ka ng katotohanan. Kung ito'y naging malinaw na sa iyo, salamat. Paki-subscribe, sumuporta ka sa ating channel. Ibahagi mo ito sa mga kaibigan mo, mga mahal mo sa buhay bilang suporta kahit hindi sa akin. Dahil naglilingkod ka sa tunay na Diyos, paglingkuran mo, ibahagi mo yung natutunan mo sa aral ni Kristo, no? Basahin mo lahat yung ating talata na nabanggit ko sa iyo. Kaya kaibigan, hindi kita kilala, wala tayong personal na pagkakilala, no? Hindi kita inaaway, at alam ko, hindi mo rin ako inaaway. Naghahanap ka lang ng katotohanan. At ngayon nalaman mo ang katotohanan na kung saan yung tatlong bahagi, tatlong parte o tatlong sangkap ng ating pagkatao, tandaan po natin, ang humihiwalay sa ating kaluluwa at espiritu yung katawan. Yung katawan bumabalik sa alabok ng lupa at di ba't naagnas yung laman at yung buto natutunaw, pwedeng kaya nga na-cremate, nagiging abule o alabok. Bumabalik sa alabok ng lupa. Malinaw ba sa'yo? At yung sinasabi pa dito, no, na kung saan yung nabubuo uli yung ating pagkatao sa pagbabalik ni Kristo. Kasi haharap nga po tayo sa Kanya, na kung saan ang pagharap natin, ito ang sinasabi po dito po sa unang Thessalonica 5:23. Kasi kung mamatay ka man ngayon, bubuhayin ka uli. Kung gumawa ka ng mabuti, alam ng Diyos na yung katawan ay hindi nabatikan ng kahalayan o anumang kasalanan, at yung espiritu mo ay nakakaunawa at pagsunod sa Diyos, yung kaluluwa mo mabibigyan ng kapahingahan. Diba? Dahil sa pagharap mo na kay Kristo, yan, diyan ka papasok ng langit, at pagpasok mo ng langit, bibihisan ka ng panibagong damit. Hindi na itong damit na katawan na panlupa na nabubulok, nasisira. Papalitan niya ng panibagong damit na panlangit. O, basahin natin para maliwanagan ka. Ito yung damit na panlangit. Basahin natin. May mga katawang panlupa at may mga katawang panlangit. Malinaw po. Malinaw na ba sa'yo? May katawang panlupa at may katawang panlangit. Kaya pag nasa lupa ka pa, dito sa bundong ito, ang iyong pinakadamit, panlupa, yung katawan. At yung katawan mo naman na panlangit ay hindi na ito nasisira, nabubulok. Hindi na mamamatay. Ulitin natin. May mga katawang panlupa at may mga katawang panlangit, at ang bawat isa'y may kanya-kanyang kagandahan. Iba ang kagandahan ng katawan dito sa lupa at iba rin naman ang kagandahan ng katawan doon sa langit. Malinaw ba sa'yo? Kaya yung pagpasok mo ng langit, yung katawan mong binuhay na muli, kahit yan ay nasa laman, at pagpasok mo ng kaharian ng Diyos, at pagpasok mo sa kaharian ng langit, iba na yung pinakadamit mo. Ngayon, naliwanagan ka na, kaibigan at mga kapatid ko sa pananampalataya. Salamat po sa inyong panahon at pakikinig, na kayo ay sumusubaybay at lagi kayong lalago sa channel nito, kasi dito patindi na po ang ating pag-aaral. Medyo lumalalim kasi yung iba malalalim na rin po ang mga tanong, kasi alam ko sana ay naghahanap ng katotohanan. Katulad po sa mga tanong nito, no, ang haba ng kanyang mga, alam ko dahil sa dami niya mga itinatanong,
Sana nasagot natin lahat yung kanyang mga itinatanong dito. At kung kayo po ay nakaunawa, at pakisubscribe naman po ng ating channel, mag-like ka at i-share mo ito sa mga mahal mo sa buhay. Ito po inyong lingkod, Brother Owen. Sumayin niyo po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Diyos na buhay. Sa Diyos po ang papuri, sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, at sa kanyang anak na si Jesucristo. To God be the glory. Amen.